Hello, hello. So now, sa pagbabalik ko sa pagre-recording ng mga training videos, okay? Gusto ko kaagad direct tayo sa FBA, yung process niya. Kasi napansin ko sa mga student ko sa US, ang reklamo nila sa mga VA is bakit hindi alam yung mismong process. Kasi minsan pinapagalitan nila yung client nila. Yung VA, pinapagalitan nila yung client nila na bakit hindi mo kaagad na-purchase ito? Minsan sinisisi pa niya si client, bayad ka dito, bayad ka niyan, na hindi nila alam yung process. Ba't matagal na punta kay ano? Kasi siguro matagal mo na-purchase, hindi nila alam yung process. Okay, bago kayo magreklamo sa mga client nyo, kayo yung VA nila pero kayo pa yung nagrereklamo sa client. Bakit matagal? Kung hindi nyo na alam yung process, kung after nyo malis, ano nangyayari, hindi nyo alam behind those thing, pwede, ano muna, tahimik lang muna. Okay? Wag munang sige reklamo. Check nyo muna kung alam nyo ba talaga. Okay? Alam nyo ba talaga na nangyayari after na-list nyo yung product. This is for you guys, sa mga newbies, kahit sa mga expert dyan. Okay? Know the fundamentals. Know the basic. Okay? Hindi lang yung alam ko lang yung basic. Alamin mo talaga yung basic. Ganun po yun. Okay? So, sa mga ano dyan, sa mga bago, ito yung pinaka basic na tinuturo nila. Kahit sa YouTube or sa mga siguro sa mga paid courses, ito na yung basic eh. I-add nyo sa FBA or pa-purchase yung product, papadalhin nyo sa prep center o sa bahay ni client, kukunin. Tapos papadala sa Amazon warehouse. Kapag napadala sa Amazon warehouse, after checking, lalabas na yung listing nyo sa Amazon, and then pag purchase ni buyer, FBA na, si Amazon ang bahala. Kapag nagkaroon ng bad reviews o may reklamo ng return, si Amazon ang bahala. Okay, ito yung pinaka-basic. Now, we dig deeper. Alamin natin kung ano ba yung nangyayari after nyo malis. So, ito yung para sa inyo. After nyo malis, malagay sa Google Sheet, i-check ni client. Siyempre, i-check ni client or ng kapwa nyo VA na assign doon. Quality QA, sabi nga niya na yung pangalang QA. After nilang ma-check, sabi natin 1 day or 2 days sila bago na-check yun, ipipurchase ka agad nila yun. Okay? That's why importante kapag nag-source kayo, dapat US lang. Halimbawa, Amazon US na din yung source. Kung pwede, kung UK yung Amazon, UK lang din sa source nyo. Kasi tatagal yung delivery dito. So, pag-purchase sila 2 to 5 days, ipapadala sa bahay ni client. Depende, dalawa yan. Ipapadala sa bahay ni client, siya yung magpapak, or ipapadala sa prep center. Yung, yung napili nilang prep center. So, ang daming prep center dyan, pwede nyo i-recommend. Yung clearshelf.com, pwede nyo i-recommend yun kay client. Okay? Magpili siya doon ng mga prep center, pwede yun. So, kapag si client ang nag-prepare ng product, okay? So, dapat meron siyang label printer, meron siyang shipping labels, meron siyang polybags, boxes, lahat ng mga kailangan sa pag-prepare ng product na ipapadala doon kay Amazon. Okay? So, kung prep center, nagtitake yan 1 to 2 days pa i-prepare. Kung si client, minsan din 1 to 3 days. Okay? Magkaiba yan. So, imagine, 2 to 5 days ang delivery, yung galing sa source website papunta sa bahay ni client or sa prep center. Okay. So, si Amazon after na pack or na nakapili na si client kung saan niya i-ship kasi UPS or FedEx or anong gagamitin niyang courier, si Amazon yung mag-assign kung saan ipapadala na Amazon warehouse. Okay? Ang courier, kayo pipili kung anong courier. Si client pipili. Sa mga dyan, Amazon management. Okay? Tindihin nyo rin to. Importante rin to. Sorry. So, ang courier, kayong pipili. Si client pipili or si yung VA ng management. Okay? Tapos, yung courier na yon, kukunin niya, ipipick up niya sa prep center or sa bahay ni client. Minsan, ang ginagawa ni client, siya lang nagda-drop off. The-drop off niya doon sa courier and then si courier nang bahala na mag-ship sa Amazon warehouse. Itong Amazon warehouse ito, sabi ko nga kanina,
ang mag-a-assign lang kung saan yung Amazon warehouse isa-send is si Amazon. Kasi madalas na sinesend sa ang product yung malapit sa area. Halimbawa, California, California lang din na Amazon. Yung malapit sa area, kaya siya nag-a-assign para hindi na ganun katagal magte-take yung shipment. So, 2 days, 3 days, kukunin yung courier, minsan ma-assign, ikaw mo kasi mag-assign na date, kailan ipipick up. So, kailangan mo minsan next day, pwede mo nang gawin. So, 1 to 2 days, minsan may delay pa. So, 1 to 2 days. So, may 1 week na. Papadala sa Amazon warehouse, si courier sa Amazon warehouse, magte-take pa yan 3 to 7 days. Depende kung seasonal. Halimbawa, Christmas, yan, matagal yan. More than siguro a month. Yan ang pinakamatagal, a month. More than a month. Mapapadala yung product. This is I'm talking about FBA. Okay? So, ipapadala na sa Amazon warehouse. Pagpapadala sa Amazon warehouse, i-check pa yan. I-check pa yan ng warehouse, ng mga agent doon. I-check niya pa kung tama yung na-deliver. So, pag check yan, lalabas na doon sa Amazon listing yung name ng seller. Okay? So, magte-take naman yung 1 to 3 days. Imagine, 1 to 3 days, kahit napadala mo na sa warehouse, nandoon na, receive na ni Amazon, i-check niya pa, i-double check niya pa kung tama ba yung quantity, kung tama ba yung product, and then nababasa ba yung SKU. Okay? So, dito, lalabas na doon sa listing. Kapag lumabas na sa listing, doon na makaka-purchase na si customer, and then mafulfill na ni FBA, and then balik na tayo doon si Amazon ang bahala. So, kung itong lahat ng process na to, magte-take po siya more than 2 weeks or 2 weeks. Ganito na process sa FBA. So, kung ganito pala yung process sa FBA after umalis, so alam mo paano magbasa ng data. Hindi lang yung basa ng data na, ay to, okay na to. Hindi. Kailangan pagbasa mo ng data, way ahead ka na. Sa 2 weeks ba to, masisell ba to? Kung nagbabaan ito ng price ng ganito, may profit pa ba si client? Ganun ang thinking. Okay? Tinuturo ko to sa inyo para matuto kayo kung ano ba talaga yung nangyayari after ng lahat ng listing nyo. Okay? Kung seasonal pa to, matagal talaga. That's why papasok yung FBM. Okay? Sa next topic na yon. Pero this is the real process. Okay? So, if you have any question, guys, comment below. You can message me sa Blue App. And then, hopefully, magkikita tayo ulit sa next training videos ko. And I will tackle naman real process of FPM. So, see you guys and God bless.